Mahalagang kagamitan, lalo na sa tuwing may emergency, ay ang mga medical equipments. Nako, hindi po biro yung paggawa at yung pagbebenta ng mga yan. Pero paano nga ba tumatakbo ang ganitong uri ng negosyo? Alamin po natin dito sa Negosyo Tayo. Nag-start po siya noong 2020. 2019 din po kasi empleyado po ako ng isang medical equipment and device. Nung parating po yung pandemic, March 13 ho, I decided to resign. And then 2020, kasi may mga ayuda na po tayo nun eh. Nakatanggap po ako 3 beses na ayuda sa government. So yung ayuda na po yun, 10,000 kada ayuda. So 30,000. Yung 30,000 po, pinang-start ko po siya. Kahit pa paano sa mga maliliit na item like yung mga mask, mga PPE, kasi mabibili po siya ng mura sa bangbang. Meron din po akong isang kliyente na nag-inquire about oxygen concentrator. Ang ginawa po sa akin, nag-down po sa amin ng 50% down payment. So yun na po yung pinaikot namin. Kumbaga, pwede tayong magnegosyo na gagamitin lang po natin yung ating diskarte and then yung magkaroon po ng ma-develop po natin yung tiwala ng magiging customer natin. Actually, marami yung naging negosyante nung panahon ng COVID-19. Isa po ako doon. Ako gusto ko lang din kumita ng pera at para makatulong din. Kasi wala tayong mahahanapan ng source of income nun eh. 18 years po akong medical representative in different company. Naging manager din po ako, nag-handle din po ng tao. Dahil dun sa experience ko po, nagamit ko rin po dun sa pagtatayo ng negosyo. Pinagkumpara ko po, nung ako yung empleyado ng 18 years, wala po talaga kami maipon. Hindi po kami makapag-travel abroad, hindi po kami makabili ng sarili naming tirahan. Kahit pa paano po, naka-abroad na po kami. Ayun po yung mga naging journey namin nung nagkaroon na po ako ng negosyo. Nakabili na rin po kami ng kahit pa paano po sa Digos na maliit na land po. Ang pinaka-challenge ko po sa kumpanya ko bilang employer, no, management ng tao. The business is very easy to manage, but the management of people is very hard to manpower. Sa family po, naging okay po yung banding namin ng family. Nahatid sundo ko na rin po yung mga anak ko sa school. Hindi kagaya ng empleyado ka, you need to time in early. Tapos out ka ng gantong oras. So yung band with your family, hindi mo na magagawa yung kagaya ng nagagawa ko ngayon. Sa mga kababayan nating Pilipino, no, kung may matanggap man kayong suporta sa government, i-train nyo siya 5,000 niya. I-train nyo maging yung mindset nyo magtayo ng maliit na negosyo, right? Burger, mga ganyan. Basta maliit na negosyo na makakatulong pang support sa pamilya. Pwede nga akong magnegosyo na wala kang kapital eh. Talaga yung i-develop mo lang yung trust and good relationship dun sa taong makakausap mo. Kung meron po tayong maliit na halaga na pwede tayong magnegosyo, wag po tayong matakot. Magpatuloy lang po tayo. Kung madarapaman po tayo sa pagkakamali sa ating pagninegosyo, bangon po tayo at laban po para maiahon natin ang ating pamilya sa kahirapan. Kaya naman, tara, negosyo tayo!